Meron ding betrayal issue dito na naganap sa inyong relationship na with the Seven of Swords energy guys. Yun yung naging dahilan kung bakit nawasak yung relasyon or parang biglang nag-iba yung ikot ng mundo dun sa relasyon nyo. So let's say for example, once upon a time, okay kayo ng person mo, pero it's not all roses and diamonds, no? Um, yeah, it's not all roses and diamonds. Napalitan ito ng tanso and napalitan ito ng kalawang. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading. Anong nararamdaman niya sa'yo? So, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Pwedeng positive, pwedeng negative. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys. Pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Pwede ring magkabaliktad yung roles, okay? So, yeah. Kung ano na lang yung makaresonate sa inyo guys, take that message. Dito sa deck na to, mga kapiksi, ito yung mga mensahe na gustong sabihin sa'yo ng person mo. Or yung mga, parang mga hidden words niya, guys. So, yung unang message niya is, I feel unbalanced and uneasy. I don't know what to do to fix it. So, tawag dito, aligaga yung person nyo, hindi siya mapakali. For some of them, they may be experiencing some kind of mixed emotions. Hindi niya alam kung ano yung problema niya. Pwedeng problema niya sa'yo or pwedeng problema niya sa personal, mga kapiksi. Pero hindi siya komportable. It's either hindi siya komportable being with you in this relationship or just being him or herself dito sa relationship na to, and hindi niya alam kung anong gagawin niya. Okay, so a little lost siguro, parang confused yung person mo. And dahil dyan, for some of you, pwedeng nireject ka nitong person mo, no? So rejecting you was protecting myself. I was being selfish. So pwedeng nireject ka ng person mo, tinutulak ka niya palayo. So pwedeng hiwalay na kayo nitong person mo, pwedeng no contact, ghosted stage kayo ng person mo, pwedeng in a relationship pa rin kayo ng person mo, pero malamig na, no, kumbaga emotionally detached na yung person mo sa iyo, parang pinapakita niya sa iyo na wala na siyang pakialam, and it's not about you, pero sabi niya he or she is trying to protect themselves, mga kapiksi. So sabi niya nga, siya na mismo yung aminado na selfish siya. And I cannot be vulnerable with you. I rather hide in the darkness before I let you see inside me. So medyo naglalagay siya ng wall sa pagitan yung dalawa guys, and ayaw niya na makita mo yung mga weaknesses niya, yung mga mali niya, yung mga pangit sa kanya. And yeah, ayaw niya, parang ayaw niya na, I'm sensing na ayaw niya na kontrolin mo siya, mga kapiksi, no? Na makita mo yung mga weakness niya and magamit mo yun against them. So that's why nire-reject ka niya, para protektahan yung sarili niya. So yan yung mga gustong sabihin niya sa'yo, Aquarius. Comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo. Dito naman guys, ito naman yung mga emosyon na nakapaloob sa relasyon nyo. So pwedeng nararamdaman mo, pwedeng nararamdaman nila, pwedeng nararamdaman nyo parehas. So meron ditong empowered na energy guys, meron din ditong overwhelmed, and meron ditong frustrated. So kapag ka together kayo ng person mo, mga kapiksi, parang feeling mo kayang-kaya nyong malampasan ang lahat. But it's not true kapag ka yung isa sa inyo is bumibitaw na, kasi in your case dito sa relationship na to, mga kapiksi, nakikita natin na malinaw na parang bumibitaw na yung person mo sa'yo, and parang nalulunod siya
sa dami ng mga nagaganap sa inyo, mga kapiksi, and nandun din yung frustration. This is more on your energy, guys, na parang nafo-frustrate ka. Pwedeng nafo-frustrate din siya. Pwedeng parehas kayo, guys. Mas marami yung frustration dahil dun sa mga parang unlimited number of negative na circumstances na nangyayari sa inyo. So, pwedeng marami kayong away, marami kayong conflict, marami kayong hindi na pagkakasundoan ng person mo to the point na nagtambak-tambak na siya, hindi na re-resolbahan, one problem plus another, plus another, plus another na hindi na re-resolve. So, nagtambak-tambak siya. And doon na nanganak ng mga disappointments and frustrations. So, nararamdaman natin na maraming negative energy dito sa reading na to, at least dito sa mga mensahe na to, no? So, tingnan natin kung ano talaga yung nararamdaman ng person nyo. Aquarius, shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-fill ng course, guys, yung promo natin ngayong naka-flash sa screen. Yung una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course para sa inyong kaperahan, trabaho, negosyo sa lapi. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga sabit solusyon. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So, if interesado kayo dyan, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. Alright, so Aquarius, kayo ay represent ng King of Swords sa ating spread. Meron ditong presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaaring may earth element kayo sa inyong natal chart or earth sign yung person yung mga kapiksi. So, yung mga frustrations, guys, no, na nakita natin sa inyong reading kanina, talagang lumalabas siya dito. Mga kapiksi, frustration dahil sa mga negative na nangyayari, no? So kung nagsasama pa kayo nitong person mo, kapiksi, hindi nyo na nakikita yung mga magaganda sa isa't isa. Puro pangat na lang yung nakikita ninyo, especially yung person mo na medyo nagiging emo na to, mga kapiksi, at saka gina-justify na niya, guys, yung reason kung bakit nagde-detach siya sa'yo, no? Kumbaga, naghahanap siya ng excuse, naghahanap siya ng justification, mga kapiksi, para kumawala sa'yo or unti-unting kumalas dun sa relationship kung hindi pa kayo hiwalay nitong person mo. Okay? Pero nandun pa rin na may feelings, pero hindi enough yung feelings para makasurvive yung relationship na to. And yung person mo, mas pinapriority niya ngayon yung kanyang trabaho, yung kanyang, kung ito yung nagtatrabaho, parang palagi na itong gabi na umuwi, inuubos niya yung oras niya sa trabaho. Let's say, for example, mag-asawa kayo, tapos umuwi siya sa bahay, no? Pero uuwi ito late na, galing sa trabaho, nag-overtime, tapos matutulog lang, tapos kinabukasan, gigising, papasok ng maaga. So, parang ganun yung routine niya, mga kapiksi. And ginagawa niyang excuse yon para hindi kayo makita, hindi kayo mag-usap ng matagal ng person mo. At saka itong person mo, meron itong pa-victim mentality, mga kapiksi, no? Parang pa-victim siya. Kumbaga, especially kung siya yung nakagawa ng kasalanan sa inyo, guys, or siya yung feeling mo siya yung may kasalanan or what,
Pero nilalagay niya yung sarili niya na siya yung biktima dito sa relasyon na to. Kaya yun din yung reason kung bakit nakikita mo na cold yung treatment niya sa'yo. So, ano to guys, pa-bebe, pa-victim mentality yung person nyo, mga kapiksi. Okay, so yun yung nakikita natin dito. And halos wala kayong makita na movement or improvement dito sa person mo kahit na subukan mo mag-reach out sa kanila, kahit na gusto mong magkaayos kayo, ganyan, yung person mo mismo yung tumatalikod or lumalayo sa inyo. So you can only do so much guys, pero kung ayaw nila, wala kayong magagawa, di ba? Meron ding betrayal issue dito na naganap sa inyong relationship na with the Seven of Swords energy guys. Yun yung naging dahilan kung bakit nawasak yung relasyon or parang biglang nag-iba yung ikot ng mundo dun sa relasyon nyo. So let's say for example, once upon a time okay kayo ng person mo, pero it's not all roses and diamonds, no? Yeah, it's not all roses and diamonds. Napalitan ito ng tanso and napalitan ito ng kalawang, kumbaga, mga kapiksi. So definitely there's a strong betrayal na naganap dito. So parang binackstab ka ng person mo, tinraidor ka niya, pero nagbabackfire ito sa kanya guys, no? Kasi itong person mo hindi niya makita yung tunay na kaligayahan despite ng ginawa niya sa inyo. So pwedeng inuusig din siya ng konsensya niya and malungkot siya, mga kapiksi. Even if humiwalay ito sa'yo or magkaroon siya ng freedom, let's say for example, kasi nandito na yung parang, sabi ko nga sa inyo, dinedetach na yung sarili niya sa'yo, no? Siya yung mismong lumalayo. Pero kahit na lumayo siya, magkaroon siya ng sariling freedom, hindi niya pa rin makikita yung kaligayahan na hinahanap niya, mga kapiksi. So parang nagtanim na ng, parang ano na siya, meron ng pako o kutsilyo sa dibdib niya, guys. Okay, na nandun lang, mga kapiksi, na parang reminder dun sa mga cheating and betrayal na ginawa niya sa iyo, mga kapiksi. So mas lamang, balik, sabi ko nga sa inyo guys, pwedeng siya yung nag-betray, pwedeng siya yung gumawa ng hindi maganda, pero siya pa yung nagpapa-victim, effect dito sa relationship nyo. Okay, so yeah, yun yung kanyang nararamdaman towards you. So comment down below, Aquarius, if feeling nyo naka-resonate kayo. If naka-resonate kayo guys and gusto nyo humingi ng tawad sa inyo yung person nyo, palagi nyong i-combo yung subliminal natin na pampabalisa at saka pampakonsensya. Okay? Kasi kapag pinakinggan nyo yung dalawang yon, hindi matatahimik yung mga yan hanggang hindi sila nagsusorry sa inyo. And habang pinipigilan nila yung pagsusorry nila sa inyo, lalo silang uusigin ng konsensya nila, mga kapiksi. So parang hindi sila magkakaroon ng katahimikan. Alright? Okay, so comment down below, Aquarius, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. For more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys, and ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.